Sana po magandang araw po sa ating lahat. So ito po yung ating buhay po bilang isang magmamanok po. Paduyan-duyan. Ikikwento ko lang po sa inyo kung paano tayo umabot sa ganitong punto po na may kita na tayo buwan-buwan sa pag-alaga po ng healthy chickens. Pero bago muna yan, nag-upisa talaga ako sa pag-alaga ng native chicken po. Dalawa lang po yung ating sinimulan, sisiw, dumami po. Yan yung aking unang negosyo, yung pag-aalaga ng native chicken. Talagang may pera po sa native. Kumbaga, walang hinto yung market sa native, palaging may demand. Yun nga lang, hindi po masyadong kalakihan kasi nasa 50 pesos lang kada kilo ang pwede mong kitain po sa pag-alaga ng native chicken kung mag-buy and sell ka. Pero kung sarili nyo lang, wala naman po problema din po kasi yun, pwede ka magparami, volume yung ibibenta mo, ikita ka ng malaki. Pero ang kagandahan lang sa native chicken po sa pagninegosyo ay yung pag-buy and sell talaga para hindi po magtagal, may benta nyo po agad. Kahit araw-araw ko po magbenta sa native chicken ay may bebenta nyo po. Kahit saan nyo po ibenta, nabebenta kahit sa tabing daan. So bago pa tayo naging vlogger, yan po yung una kong negosyo. Hanggang sa na lumabas yung yung healthy chickens po. So yun, nag-upisa po tayo sa 20 na sisiyo. Sa halagang 2,000 po na kapital, napalaki natin yung ating mga sisiyo. Umabot pa po ng mga siguro 6 na buwan bago tayo nakapag-produce ng itlog. Pero may mga native na tayo doon ng mga inahin. Ang atin lang ay kumbaga nagdagdag tayo ng healthy chicken sa ating munting manukan na nasa 150 square meter noon. So ngayon lumipat na naman kasi tayo, nandito na tayo sa 500 square meter yung ating area ngayon. So nagbago talaga simula nung nakapag-alaga tayo ng healthy chickens na nasa 20 po. Pagtungtong ng 6 months ay nakapag-start na po tayong makakolekta ng itlog. At since hindi pa natin kaya makabili po ng incubator at that time, yung ginagawa ko po sa itlog ay pinapaliniman ko po sa ating mga native at sa mga pabo natin. At the same time din po, kung sobra-sobra na yung itlog, nagpapa-incubate po tayo sa hatchery po dito sa Jansan. Hanggang nabenta po natin o binibenta na po natin yung sisiyo. Sa tulong din po ng pagpo-post sa online, sa Facebook, pagbablog po natin, talagang lumago yung ating pag-alaga ng healthy chickens. Malaki na yung ating kinikita at sa ngayon po, base lang po sa ating kita kada buwan, dito ako nagdidepende, nasa 20 to 30,000 yung ating kita sa pag-alaga ng healthy chickens. Napakaganda, nagbago yung ating buhay. Kumbaga wala tayong amo, walang nagdidikta. Dahil din po sa pag-alaga ng healthy chickens ay talaga nakabili po tayo ng second hand po na multicab motor. So napakalaking tulong sa pag-healthy chickens. Kaya mo rin po mag-buy and sell, malaki yung kitaan. Pwede kang kumita ng nasa 500 per head pag nag-buy and sell ka po. Halos naman po ng ating inaalagaan yan po yung mga manok po na mabenta, gaya po ng Rhode Island Red, Black Astolorp, may mga Decal Brown tayo, Bardrack. Ayan yung mga mabenta sa atin. May mga cruises din po. So same price lang. Imagine niyo lang po sa pag-alaga ng healthy chickens po sa pagsisisiyo, kasi yan po yung ating number 1 na kitaan, yung sisiyo. 100 per head. Yan po yung aking pinakamalaking kitaan po natin. Minsan nakakabenta po tayo nasa 2 to 300 kada buwan. So yan po yung ating kita. Hindi pa po kasali yung ating buy and sell po. At yung mga malalaki po, since ngayon wala na po tayong mga malalaki, may mga diskarte naman tayong ginagawa para mag-provide din po yung mga pangangailangan nating mga kaibigan, order. So yan, bumibili po tayo sa ating mga kaibigan ng fertilized eggs, yung mga laying, mga RTL, ganoon din po, bumibili po tayo. Ngayon kasi walang-wala na po talaga tayong mga manok kasi sa panahon ngayon na December, talagang sold out po pag ganito na panahon na meron kang alagang healthy chicken. Napakalaki ng bago sa atin dahil po sa 20 lang po na sisiyo. Yung akin kasi nagsimula, hindi naman talaga kailangan na magsimula ng marami. Ako nagsimula sa 20, napatayan pa nga tayo ng mga nasa 3. At yung natitira, yan yung ating ginamit po na paramihin. So iba kasi ang pag-alaga ng healthy chicken at saka native. Ang native pwede mo lang yan
palimliman yung itlog sa kanyang inahin, at yung inahin po ang magdadala ng mga sisiyo. Sa heritage chickens po kailangan ng incubator. Kaya nga nung tayo wala tayong incubator, pinapalimlim natin sa ating pabo at saka manok. At hanggang kumita tayo doon, pakunti-kunti, inipo natin yung kita natin at binili po natin ang una nating incubator na nasa 120 capacity. So yun na po yung start po na kada buwan ay nakakapagbenta na tayo ng 100 heads kada buwan kasi 120 yung ating capacity. So yung incubator na yun, yung ginagamit po natin sa pagpapapisa. Siguro umabot ng isang taon bago tayo na kumbaga tuloy-tuloy na yung kita natin. So sa sisiyo kasi kailangan mong pabutin mo muna ng 6 months bago makapag-itlog, makapag-produce, hanggang sa umabot din sa punto na dumami yung ating mga alaga. Nakapagbili tayo ng mga ibang klaseng manok, Astolorp. So yung ating makita, ini-invest din po natin sa manok para makakuha po tayo ng mga ibang lahi din po. Kasi may mga kaibigan din po tayo na naghahanap din po ng ibang lahi, gaya po ng Black Astolorp. So yan yung ating pangalawang kinuha na heritage. Native, yung ating kasi Rhode Island yung ating unang binili At that time mahal pa po yung Rhode Island, nasa 150 to 200 per head. Napakamahal pa po talaga. Yung capital natin at that time nasa siguro 2.5 mga ganun sa ating pag-start ng ating heritage chickens na Rhode Island Red. Ngayon stable na po yung ating kita. Maliit lang naman kasi yung kita sa pagba-vlog. Yung sa atin nasa 10,000 yung sa Facebook at saka sa YouTube, so 20,000 a month. Yan po yung normal ko po nakita. Pag nag-trending po tayo, minsan umaabot po ng 65,000 yung buwan natin kita. Pero ngayon ay mahina tayo, so walang trending po sa ating mga video. Kahit pa paano may kita, pero mas malaki talaga yung kita ko po sa pagmamanok. Dito po tayo nakatry na hindi po nauubusan ng pera yung ating bulsa. Kumbaga kahit ano po yung bilhin ko po ng pagkain, nabibili ko po talaga dahil po sa pagmamanok. Marami kasi pwedeng pagkakitaan yung pagbenta ng fertilized eggs. Kaya po natin din ibenta. Nasa 600 per tray ang ating kung makapag-produce tayo ng sarili po natin na RTL or laying rooster natin, nasa 1.2 yung mga babae, nasa 1.5 naman po yung lalaki. So ganun po yung sa atin ngayon nga, napakarami nating order. Marami din tayong binibili po ng mga manok po na laying tsaka RTL, pero hindi nagtatagal kasi nga talagang sa panahon ngayon na December, nagkakaubusan po talaga yung mga manok. Madami tayong mga kaibigan din po na minsan hindi natin masuplayan dahil po sa kakulangan po ng ating stocks po. Para din po maging successful po tayo sa pag-alaga ng heritage chicken po, dapat palagi po tayong may partner po. Pagbibigay ng vitamins, yung sa atin nagbibigay po tayo ng ating King's Vita Plus. Kung panlaban sa sakit naman po, para hindi po tayo mapatayan, meron tayong Panamux Forte po na antibacterial. Yan yung mga partner po natin para umasinso po. Kung ano po yung gusto nyo pong vitamins at saka antibacterial, yun po yung bilhin nyo po. Sa native naman po natin, wala naman po problema po na mag-alaga. Kasi nga sa atin dito, meron naman tayong mga native at saka heritage na magkaiba yung kanilang ranging area. So walang problema kung may maghanap ng native chicken na ibigay po tayo, kasi may mga kapitbahay din po talaga tayo na naghahanap po ng native chicken, gustong mag adobo, gustong magtinola. So at least meron tayong kunting pagkakitaan. Hindi ko naman po sinisiraan ang pag-alaga ng native chicken. Yung sa akin focus lang po talaga yung ating heritage, kasi doon tayo malaki ang kita Yung ating native chicken, pang ano lang po yan, decoration lang po yan, pang konsumo kung gusto natin kumain. So, sa mga kaibigan natin na nagpaplano po ng pagmamanok, may pera po talaga dito. Diskarte lang po talagang kailangan. Wag pong panghinaan ng loob kung hindi tayo mabentahan, kasi may mga time din po talaga ako na wala tayong benta sa isang linggo, minsan sa isang buwan, isang beses lang po. Gaya po na nangyari sa atin 2-3 months ago na talagang bumagsak yung market po, umina yung heritage chicken. So pagtungtong po ng
bare months, yun na po ang start po ng pagdami po ng order. At ngayon po, napakadami po nating order. Hanggang sa January po, meron pa po tayong order. Yung iba, nagbayad na po sa atin. Kasi sa akin po, pag mayroong nag-order, 1 month before, dapat magbayad na po kayo o down payment. Willing to wait talaga yung iba nating mga kaibigan. Ngayon kasi, napansin ko rin po, napakunti na lang po yung pinagkukunan ko po ng mga alagang heritage. Sold outin po sila, walang maibigay sa atin. Kaya problema tayo, namumblema po ako ngayon sa stocks po natin. Kasi paubos na, meron na lang pong naiwan sa atin, 8 na mga inahin. At meron na po yung may-ari. At sa susunod na linggo, may kukuha na naman po sa atin na nasa mga 30 heads. Ang gagawin na lang po natin dyan, ay nagba-buy and sell po tayo. So sa pag-alaga o pag negosyo ng manok, pwede din natin gamitin yung buy and sell po natin sa ating healthy chickens para kumita po tayo. So yan yung kagandahan. Pinakamalit nyo pong kita dyan, nasa 300. Yung sa atin, 300 to 500 per head yung ating pwede natin kitain sa pagbabay and sell ng healthy chickens. Hindi po kailangan na marami agad yung ating alagaan. Pwede tayo mag-umpisa talaga sa 20, 30, 40, 50. So, walang problema, basta mamanage yun na lang po o mamanage yun ng maayos yung pag-aalaga.